I have a gentle and a quiet spirit. Sino na po ditong misis ang gentle na quiet ka? O kabaligtaran, noisy na nga, harsh pa. Walang ganon. Kung binago na tayo ni Lord, full of love, yung karakter ni Lord, nakikita na. Amen? Tsaka tayo mga babae, sobra tayong marites. 25,000 words per day. Ang mga lalaki, 5,000 lang. Pero pag nakakilala kay Lord, hindi na buhay ng may buhay pinagkakalat natin. Si Jesus na. Palakpakan natin ang Panginoon. Gamitin natin ang pagiging madalda sa pag-share at pag-i-encourage ng husband natin. Kaya kung galit ka sa asawa mong lalaki, shut your mouth. Amen po ba? Bakit? May masasabi kang hindi maganda. Ganon din naman si mister. Dapat, pag galit ka, shut your mouth also. Ephesians 5:21 Ephesians 5:21, ano sabi dyan? Sa mag-asawa, submitting one another in the fear. Alam niyo ba yung ibang translation ng submission? Respect each other. Irespeto mo yung mister mo, irespeto mo si misis. Kung pagod siya, ikaw nang magsaing. Ganyan po ba? Hindi ko mo siya lagi taga-saing, pagod na nga. Nag-di-4 ka pa dyan, sa cellphone lang. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang addict sa cellphone. Huwag kang addict. Magsaing ka, maglinis. Ganyan po ba? Huwag addict kung saan-saan. Lahat tayo tinatamaan na dito. Ganyan po ba? Alam nyo, ang ganda talaga pag hindi madaldal si misis. Alam nyo po, kasi pag nire-respect mo yung husband mo, tama ba? Hindi mo siya dadalda, hindi ka nager. Respect na eh. Alam nyo, mahirap ha? Ako by God's grace, isa rin ako sa madaldal. Pero tinuruan ako ng Diyos, kung hindi lang naman maganda sasabihin, i-plaster na lang ang bibig. Amen po ba? Kasi nung una kami kasal ni Pastor Freddy, pag galit siya, magsasalita din ako, talagang matindi yung away namin. Sabi ng mga kapatid na, nag-aaway ba kayo? O naman, katulad nyo lang kami. Ano ginagawa yung batuhan ng verse? Muntik na kami magbatuhan ng pinggan! Muntik na! Kasi nga pag madaldal ka, yung pag na-open ka lang, konting open mo lang, inaaway mo na yung asawa. Pero tinuruan din ako ng Diyos. Colossians 3:12 ba? Colossians 3:12. Kung tama po ako. Colossians 3:12 to 13. Ito po ay applicable sa couple and every relationship. Pakibasa. Pakibasa. 5 minutes na lang pala ako. Ayan, sige po. Kindness, humility, gentleness, and patience. Bear. No, sa mag-asawa, dapat lagi natin kinoklot ang sarili natin ng compassion. Yung pag nahahabag ka rin sa asawa mo, hindi mo siya laging pinag-iinitan. Amen po ba? Compassion, kung may pagkakamali siya, patawarin. Kindness, sabi mo, kindness. Mabait ka ba? Pinabait ka na ba ni Lord? Humility. Ibig sabihin ng humility, mapagpatawad, hindi mapagtanim. Gentleness yan, gentleness. Sabi natin, gentleness. And patience. Alam niyo, si Fernando tsaka si Susan Roses mo, hindi naman Christian. Pero bakit mo hanggang mamatay si Fernando, magkasama pa rin sila ni Susan Roses? Alam niya tuwing anniversary nila, ang biruan nila, salamat kay Lord, na pagtyagaan na naman natin ang isa't isa sa loob ng isang taon. Patience! Pagtsatsagaan nyo. Kaya kayong mga wayan, wag kayong basta-basta mag-aasawa, mahirap. Akala nyo, kilig-kilig lang yan. Sabi ni Pastor
asawa. Kawawa kayo. Kailangan ma-enjoy niyo muna yung pagiging single niyo. Magtrabaho kayo, basta yun, maglingkod kayo. No? At baka napupunta lagi dyan, no? Pampamilyang usapan eh. Kasi si Lord, gusto niya sa family natin na apply yung Word of God. Wala namang perfect sa atin. Si perfecto lang yun. Lahat tayo may kapintasan. Only by the grace of God, araw-araw binabago tayo ni Lord. Mga mister, nakikita niyo po ba ang pagbabago ni Mrs. araw-araw? For better. Hindi for worse. Mga misis, nakikita po ba natin pagbabago ni Mr. for the better? Pag anak ka ni Lord, dapat everyday nababago ka for the better. Kasi nasa iyong Holy Spirit. Amen? Amen. Kaya mga wife, huwag muna kayo mag-asawa agad. God made all things beautiful in His time. It's not easy. Pero in His time, may the best na ibibigay sa'yo. Sino mga wayan dito ang edad 18 pataas? Mga hanggang 30. Pakitaas. Ayaw nyo magtaas. Taas. Huwag muna kayong mag-asawa agad. Hindi ganun kadali. Merong perfect timing si Lord. Amen? God made all things beautiful in His time. Next po. So yun, si Jesus nagkatawa. Ano magagawin cabinet? Inano mo yung patis ng ka-flatmate mo. At pagdating niya, inaya mo pa siya, humigop ka ng sahod. Wala siyang kamalay-malay, patis niya ang ginamit na. Mamili ka ng maraming patis, toyo, kung sibuyas, bawang, mura lang. Mura lang, ilan po ba? Ano ang point? Si Jesus, bumaba sa lupa, nakilala mo siya, dapat sa maliit o malaking bagay, nakikita si Lord sa atin. Maging sa kalinisan. Diba sabi nga sa classroom, cleanliness is next to godliness. Kung ikaw nagbe-break space, abay maglinis ka ng corridor, ng CR, para sila hindi mo, takang-taka, kakaiba itong border ko na to. Hindi naman nangunguha ng patis, naglilinis pa. Abay, alam niya, nakakilala ka kay Jesus. Para pag in-invite mo, evangelism explosion, sasama, namimigay ka pa ng mga pandesal at ng mga tinapay sa flat. Yan ang friendly evangelism. Amen po ba? Amen. Si Lord, nag-friendly evangelism siya, ang dami niyang nasisharan. Kailangan friendly tayo. Last but not the least, there is hell. There is hell. Bakit kailangan natin mag-share? Merong impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, may impyerno. Lahat ng taong hindi pa nakakilala kay Lord Jesus, Revelation 21 verse 8. Pakitaas na, paki-flash. Revelation 21 verse 8. Yung mga LGBT community, we don't condemn po. Hindi po tayo nagpo-condemn sino mang tao. But God hates sin. Amen. At lahat daw po ng gumagawa nito, pakibasa natin, my friend. 1, 2, 3, but the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Lahat po ng wala kay Kristo, hindi nagsisi ng kasalanan, hindi tumanggap kay Lord Jesus, itong cute na bata ay pakikuha po natin. We always encourage, isama lahat ng ating mga anak sa church. Tama po yan. Pero pag pumunta sa harap, pakita po nyo lang po. Ayan. Kung sino nagpapay-ari. They need to be trained in the church. That's very good. Meron nga bata, nagagalit siya pag hindi siya ginising ng nanay niya eh. Bakit di mo ako ginising? Nakakatawa yung batang si Gabriel. Bakit di mo ako ginising? Sabi niya sa mami niya. So, okay lang po isama lang pag napunta dito, damputin nyo na rin po. Amen. Kung sinong may-ari. Ayan. Praise God. Merong impyerno. Ayan. Nakaka-bless po. Nagla-live group din yan. For God's glory, nag-open kami ng live group. Last class 6 sa kanila. Sa Sato kay Sister Janice. Yung batang yan kasama din natin. So, meron pong impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, merong impyerno.
as I close, no, we are going to flash the video. Sabi po ni